Mga kababayan, nababasa niyo ba ang mga balita at talakayan tungkol sa tinatawag na Vox Silica? Marami sa ating mga kababayan ang nagpapanik. Takot na takot. Sabi nga nila, nako, ubusin ng mga dayuhan ng nickel, copper natin. Nako, ang dumi ng rare earth processing. Nako, may radioactive waste, may thorium, nakakasira sa bansa. Ubusin ng tubig. Ubusin ng kuryente. At kung ano-ano pa, napakaraming mga sinasabi. So, ano ang solusyon ng mga kritiko? Wag na lang sumubok. Matras na lang. Di ba? Junk. Paksili ka. Pero, magtanong tayo sa atin. Tanungin natin, sarili natin. Kailan ba naging solusyon sa kaunlaran ng pagtakbo sa hamon? Bakit kapag nakita ng problema ang ilan, ang unang iisipin ay sumuko agad sa halip na gamitin ang utak ng Pilipino para solusyonan ito? So, nakita natin dito ang isang pagsusuri ng isang colonial mentality. May mga nagrarally raw ng ilang Amerikano na ayaw sa Paksilica, Kaya sinasabi kung ayaw sa Amerika, ba't ayaw? Di dapat sa Pilipinas ayaw din. O mga chips plants ang US, ayaw daw ng mga Amerikano noon. Kaya sabi ng ating mga lokal na kritiko, nakita nyo, ayaw ng Amerikano, kaya ayaw na rin dapat natin. Something like that. Mga kasama, bakit natin kukopyahin ng pikit mata ang pananaw ng ibang bansa? Magkaiba ang estado natin. Ang US ay nagpapasok ng proteksyunismo. Tayo sa Pilipinas, ang kailangan natin foreign direct investment, bagong teknolohiya at magagandang trabaho. Hindi natin kailangan matakot sa hamon ng kalikasan o ng agham. Ang kailangan natin ay sovereign logic, ang kakayahang kontrolin ang ating yaman at gamitin ang ating sariling mga scientifico. Tingnan natin ang unang alalahanin. Ang pagkaubos daw ng mineral reserves, gaya ng nickel at copper. Isang simpleng matematika at geolohiya lang naman ang sagot dyan. Hindi natin kailangan ubusin ang yaman ng bansa. Bakit hindi tayo magpatupad ng halimbawa? 25% sovereign mineral cap. Yung kapital. Isang halimbawa, kalkulahin natin kalkulahin ng ating mga geologists mula sa MGB at ang mga universidad kung magkano ang kabuuang reserve natin. Pagkatapos yung 25% na lang o pwedeng mas mababa pa ang papayagang minahin para simulan ng ating domestic processing at Paksilica supply chain integration. Diba? Kung natitira ang 75%, mananatiling unbroken national reserve sa ilalim ng lupa para sa susunod na henerasyon. At kapag naabot na ang 25% natin na namina na, mag-import tayo sa ating kapitbahay sa ASEAN, gaya ng Vietnam, Cambodia. At iba pa na mas malapit. Dito sa Pilipinas, gagawin ng refinement at manufacturing kung saan naroon ng malaking kita. Pangalawang usapin. Sabi ng isang physics professor ng UP, may lalabas daw ng mga radioactive waste na thorium kapag nagproseso ng rare earth minerals. Totoo yun. May thorium. Pero ang tanong, basura nga ba ito? Ang thorium, dapat ba nating katakutan? O ito ba ay nakatagong pambansang asset? Gamitan natin ang utak, talino. Paano magagamit ang thorium? Sa mga hindi nakakaalam, ang thorium ay ang susunod na henerasyon ng nuclear fuel sa pamagitan ng small modular reactor tulad ng molten salt reactors. Ang sinasabi nilang basura na nakatakot at kakalason ay pwedeng panggatong para makagawa ng malinis, napakalinis at napakamurang kuryente. Di ba't umiiyak ang Pilipino na mahal ang kuryente, ang mismong byproduct ng rare earth processing ang magpapatakbo sa ating power plant at magpapababa ng singil sa kuryente sa buong Luzon grid.
Bakit natin tatanggihan na isang bagay na pwede naman maging solusyon sa krisis natin sa enerhiya? Sa huli, mga kasama, ang usaping ito ay nag-uugat ng isang bagay, pagtitiwala sa utak ng Pilipino. Nasaan ang ating mga mahusay na chemical engineer, geologists, nuclear scientists at environmental experts mula sa UP, Ateneo, De La Salle University, UST, PUP at iba pang mga state universities and colleges sa buong bansa? Hindi ako maniniwala na hindi nila kayang solusyonan yan. Kung sa atin malaking problema yan, pero sa mga matatalino natin mga kababayan mula sa mga universidad na yan, sisiw lang yan, kayang-kaya nilang solusyonan yan. Ano? Hindi ako maniniwala hindi nila natin kayang lutasin ang ating mga profesional, ang closed loop water recycling at zero leakage chemical containment. Kung kaya ng ibang bansa, kakayahin din dapat na gawin yan ng mga Pilipino. Mas malaking perwisyo sa bansa ang mga buhayang politiko, hindi ang paksilika at ang mentalidad ng pagsuko kaysa sa mga hamon sa teknolohiya. Kaya ang payo ko sa ating mga kababayan, lalo na sa pamuno ng BCD at sa ating mga leader, huwag kayong matakot sa ingay ng mga dogmatiko. Baguhin natin ang saysay. Ang paksilika ay hindi pagbibenta ng bansa o ng lupain o pagsuko ng soberanya. Ito ang pintuan para sa ating national industrialization. At ang paksilika na yan, sa hinaharap, manganganak pa yan ng mga mega projects kung aayusin natin dito. Kung sang-ayon ka sa ganitong uri ng lohika at malayang pag-iisip, pagyamanin mo ito. Alam kong mas makapag-iisip ka pa ng masigit pa sa mga ideya kong ito. Ngayon, inaayawan ng US. Ba't natin gugustuhin? Ay, itong opportunity para sa atin. Kasi, alamin muna natin, bakit may mga taga-Amerika na umaayaw sa paksilika. Diba? Hindi natin alam kung anong motibo ng mga yun. Hindi yung basta na natin ika-copy-paste. Suriin natin muna bago tayo magsusog sa kanilang mga pagtutol. No? Ako, tinitingnan ko ang paksilika na may dalang problema talaga. Naniniwala ako sa lahat ng mga issues na brought out ng ating mga kababayan. Alam ko may hatid yun ng mga hamon sa teknolohiya, mga maaaring maging panganib sa environment. Ngunit, sa isang gobyerno na may tamang direksyon at kayang protektahan ang bansa sa maayos na pagkipag-deal, masusolusyonan ang mga minor problems na yan. Ano? Ngayon, ang mga mahusay nating scientists at mga produkto ng mga sikat na university natin, ang daming matatalinong taga-UP at mga pinagbabanggit ko sa inyo mga universidad, kayang-kayang solusyonan yung mga hamon na yan. Ano? At kapag nalisod natin ang mga problema na nakinis natin ang paksilika industry, bilang isang state-of-the-art technology sa Pilipinas, o di dangal yun ang ating mga mahusay na mga tatalinong Pilipino. Hindi maglaway sila, nasa atin ngayon ang state-of-the-art na teknolohiya. Dapat ganun natin tanggapin, ituring ang paksilika. Kasi unang-una, hindi basta-basta mapapa-atras natin ang gobyerno. Kaya nakasubo na yan eh. Ngayon, imbis na mag-hard loser tayo, dahil tingnan natin ito bilang isang magandang oportunidad para sa atin. At naniniwala ako, kayang-kaya itong lutasin. Yung mga problema, binobrought out nyo na yan, kayang-kayang solusyonan yan ng ating mga matatalino, mga kababayan. No? Tapos, yung ayusin lang ng gobyerno, yung pakipag-deal na hindi lihado ang Pilipinas. Particular sa welfare ng mga manggagawa. At saka yung transfer of technology kasi 25 to 50 years ang contract, no? Di siguraduhin after the contract ay yung teknolohiya ay may iwan sa Pilipino. No?
Pangalawa, yung siguraduhin na magbabayad ng upa sa BCDA, sa gobyerno, ang Paxilica Hub. Kayang-kaya naman gawin yan. Kailangan lang dyan ng matitinong opisyal ng gobyerno. O, obligasyon natin yun na maglagay tayo, maghubog tayo ng mga maayos na gobyerno, na tao sa gobyerno para maaasahan natin na kayang-kayang ipaglaban ang interes ng mga Pilipino sa pagkipag-deal sa mga foreign direct investors na yan. I hope nakapag-ambag ako sa inyo ng ibang anggulo ng kaisipan, kasi ilan lang kami ng mga Pilipino na sumusuporta, tinitingnan ng positibo ang Paxilica. Naintindihan ko ang ating mga kababayan na may mga mahigpit na pagtutol. Alam ko yun, naunawaan ko, alam ko yung mga problemang yan. Ngunit magkaiba lang tayo ng pagtanggap o diwa tungkol sa na-identify natin problema. Maaring kayo, nakita nyo ito, hazard. Ayaw nyo na. Ako naman hindi. Hazard. Solusyonan natin. Kaya natin solusyonan yan. Iba ang Pilipino. Malaki ang tiwala ko sa kaya ng ating mga kababayan na mga professionals. I-consolida lang yan ng gobyerno. At gawing isang consortium. Yung katuwang na sila yung grupo na magtu-troubleshoot ng mga nakikita nating problema. Pero nagpapasalamat ako sa inyo, mga kababayan ko na nag-oppose, nagpapakita ng lahat ng mga anggulo na maaaring maging problema. Kasi bahagi ito ng paglilisyon natin. Identify the problems and then find solutions. O kung ang role nyo, identify the problems, kami naman dito, we're trying our best to find solutions sa lahat ng mga na-identify nyong problema para magkaroon tayo ng ganansya. Ang layunin natin ay maging advance ang mga Pilipino, ang bansa natin, para hindi lang tayo nanunood, naglalaway sa mga bansang umaasenso. Kailangan nating gamitin natin ang pinakamatinding diskarte. Kaya natin yan. Naniwala kayo sa akin. Kapag naludas natin ang lahat ng na-identify nating problema na maaaring ihatid ng Paxilica na inaayawan ng US at nandito na sa atin, na liso natin, na zero na, well accomplished na tayo dyan, zero problem na, minimal na lang yung mga problem, kayang-kaya natin yun. So maglaway sila na sa atin ng state of the art technology. Kaya ba yan, mga babayan? Pagkaisahan natin, kayang-kaya natin resolbahin ang Paxilica na yan. Huwag natin tingnan ito bilang pasakit o dagdag na stress sa atin. Tingnan natin ito bilang isang napakagandang oportunidad sa atin. Na manganganak pa yan ng mga panibago pang mega project sa hinaharap. By the way, the power of the brain be with you always.